Ipinamahagi rin ng Pangulo ang iba't ibang heavy equipment Pinilahan sa Metro Manila ang 20 pesos kada kilong bigas. Bumisita si Pangulong Bongbong Marcos sa Coronadal City para mamahagi ng lupa sa mga Nitong Lunes, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bongbong Marcos ang inaugurasyon ng sinasabing pinakamalaking solar pump irrigation project sa bansa. Mahirap mang isipin, masakit sa damdamin. Dumadami ang mga taong masama ang budhi. Mabahong basura sa labi, pag-iisip ay kay dumi. Sila lang ang malilinis, tingin nila sa kanilang sarili. Alam ang kanilang ipinaglalaban. Sala sa init at lamig lang ang kanilang alam. Keyboard warrior na naghahanap ng murang bigas. Nang magkaroon bagong issue, kanilang ibinabato. Walang alam ang mga mayayaman sa tunay na katuwiran. Kaming magsasakang mahirap, ang tanging magpapatunay. Marcos mula sa ama hanggang sa anak, bayaning tunay na magsasakang mahihirap. Hindi namin kailangan ng tagapagsalita, sa iisang layunin kami nagkakaisa. Ang madagdagan, pagkain ng bansa. Silang mga bulag ay parang manok, ang pagtatalak. Isinisisi ang mga problema sa gobyernong kasalukuyan. Sa kanila'y walang nagtatanong, bakit ganon, bakit ganyan? Hindi nakikita pagkukulang ng dumaang administrasyon. Kabi-kabila ang damat, irigasyon, desolarang solusyon. Heavy equipments ay ipinamigay para sa mga konstruksyon. Sa BIRUR may bayad ang utang ng magsasaka. Nakuha ang sariling titulo sa kanilang mga lupa. Walang alam ang mga mayayaman sa tunay na katuwiran. Kaming magsasakang mahirap, ang tanging magpapatunay. Marcos mula sa ama hanggang sa anak, bayaning tunay na magsasakang mahihirap. Hindi namin kailangan ng tagapagsalita, sa iisang layunin kami nagkakaisa. Ang madagdagan, pagkain ng bansa. Sa agrikultura kung meron sanang ginawa ang nagdaan. Sa pagkain at bigas hindi sana tayo ngayon nahihirapan. Dahil hindi naman overnight na solusyon ang pagpapabuti sa agrikultura sa bansa.
Years of planning, months of hard work, countless hurdles, and now we stand before the realization of one of the infrastructure flagship projects of this administration. May nangyari na. Ito ang pinatunayan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagsasakatuparan ng tulay na magkokonekta sa Lanao del Norte at Misamis Occidental. Pinasinayaan na nitong Setyembre ang pagbubukas ng tulay at pwede nang maggamit ng publiko. Sa tulong na rin ng malawak na alyansa na itinaguyod ni Pangulong Marcos Jr. More than just a physical bridge, we are connecting the dreams and aspirations of the people of Lanao del Norte and of Misamis Occidental. Sa pamamagitan ng Pangil Bay Bridge, ang 2 oras na biyahe iikli sa 7 minuto na lamang. Dati, umiikot pa kayo doon sa malayo, mga 2 hours. Dito, 7 minutes na lang. Madali na talaga lahat kasi ang tulay, ma'am, maraming nabigyan ng hanap buhay. Pasalamat ko nga na ang tulay. Dili na gyud mi maglisod. Paninda sa amo ang produkto nga sisi. Abot na sa amo ang tulay nga gasa sa Dios. Kuan pod ni natuman pod sa ato ang presidente nga si BBM. No, nagpasalamat jud mi sa atong presidente nga ning abot jud ang tulay. Dahil sa naturang proyekto, mas mabilis ang progreso. Let us make this success a launchpad for further development to ensure that this project opens new doors to progress and prosperity. Plaridel Bypass Road Project. Hatid ang totoong trabaho. Mas nag-improve yung quality of life namin. At matatag na negosyo. Dumami na yung trabaho, dumami na yung opportunities dito sa Barangay Bulihan. Hindi lang sa Plaridel, Bulacan at maging sa Karatig Bayan. Noon, nung wala pang bypass, konti pa lang yung tao, mga taga-Bulihan. Ngayon, since meron ng bypass, marami ng mga factory, meron na rin mga tinatayong mga buildings, marami na rin, mas dumami pa yung customers namin. Mas umayos yung pamumuhay namin dito sa Bulihan, magmula nung matayo yung bypass. Kasi dati, ng mga tao dito, nangungupahan lang. Natrabaho sa kung saan-saan, sa SM o kung anong department store. Pero ngayon, hindi na lumalabas yung mga tao dito dahil mismo yung mga itinayong warehouse dito, doon na sila nagtatrabaho. At nakikinabang naman kaming lahat. Ganyan ang epekto ng tuloy-tuloy na progreso. Kung may suporta ang gobyerno, tagumpay ng Pilipino, garantisado.
This river has served Manila as a lifeblood long before our generation was conceived. Because in its waters we see reflections of our dreams and our history. And at times, we have to admit our share of neglect. But we are changing that. With the opening of this new phase, we have created a pedestrian-friendly heritage corridor. One can jog, walk, or bike from Intramuros to Manila Central Post Office, across the historic and beautiful Jones Bridge, into the equally historic and cultural Binondo area. I am thrilled to see the social and economic development of a fully revitalized Pasig River and what it will mean for Metro Manila once again. Our mission is simple, but it is difficult. To bring back the river to its pristine state, make it a vibrant waterway once again for life, for culture, and for mobility. Patuloy ninyo akong samahan sa landasin na ito. Langhapin natin ang sariwang hangin at masdan ang mga sinag ng ilaw sa tubig. Naway lagi nating matatandaan, ito ay ating ilog. Ito ay ating kinabukasan. Sama-sama tayong bubuhayin ito. Fellow Consolacionanos, good morning. Today marks a historic milestone, not just for Consolacion, not just for Cebu, but for the entire Visayas and Mindanao region. Our goal is to create a port facility that not only meets but exceeds the demands of growing commerce and industry. Not only have easy congestion as Cebu-based port, but will also enhance trade efficiency, strengthen logistic network, and foster economic growth in the region. Sa pag-asenso, magsikap na mabuti at nang kuminhawa tayo. Apart from this, it will create more opportunities for everyone, as it will provide increased space for port activities and of course. As we move forward, let us remain united to ensure that this project not only means but surpasses expectations of the people of Cebu and of the Filipino people. Today is just the beginning of a long journey. Pagbabago ang magmuna sa kahit anong larangan. Ang tagumpay ay karangalan. Alay o ihandog natin sa bayan. Kabuta nga bang kay Bonifacio nahadlok ako. Kay permi kami nababahaan. Kay bagyong Yolanda nawasaw na akong balay. Sa bawat sulok ng ating bayan, milyon-milyong Pilipino ang nangangarap ng sariling tahanan. Isang lugar na matatawag nilang kanila kung saan sila ay ligtas at komportable. Matagal magbaba ang tubig. Naranasan po namin umakyat kami ng bubong, yung bagyong Ondoy, sa sobrang taas po ng tubig. Okay po kasi ang namin dito kaysa ililipat kami sa ibang lugar tapos malayo sa mga trabaho ng mga asawa namin. Sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr.,
Ang pangarap na ito ay nagiging realidad sa pamamagitan ng pambansang pabahay para sa Filipino Program o 4PH. Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, ang 4PH ay nagsimula na ng mga proyekto sa mahigit 25 locations na may planong magtayo ng higit sa 1 milyong kabahayan sa buong bansa. Dati, imposible para sa isang simpleng manggagawa ang magkaroon ng sariling bahay. Pero ngayon, sa tulong ng 4PH, kahit minimum wage earner ay kayang magkabahay na. Sa tulong ng gobyerno, ang mga unit na ito ay may subsidized pricing at mababang monthly payments na ginagawang abot kaya para sa mga pamilyang Pilipino. Wala nang mahabang biyahe. Sa bagong pabahay, lahat ng pangangailangan mo ay nasa malapit lang. Ang mga proyektong ito ay matatagpuan sa mga lugar na malapit sa mga paaralan, ospital at mga lugar ng trabaho na nagbibigay ng kaginhawaan sa pang-araw-araw na buhay ng mga benepisyaryo. Tinitiyak ng programa na ang bawat unit ay matibay, ligtas at may mataas na kalidad na nagtataguyod ng climate resilience para sa kaligtasan ng bawat pamilya. Ang mga babahay na ito ay hindi lamang basta tirahan. So ito ay mga modernong condominium-style units na may mga pasilidad tulad ng swimming pool, clubhouse at basketball court. Mga high-end na amenities na abot kaya para sa masa. Ano ang nasa loob ng isang 4PH home? Meron itong 2 bedroom units para sa lumalaking pamilya, spacious living room, may magandang airflow at lighting, modern kitchen and dining area, efficient at functional, clean tiled bathroom, may shower at proper ventilation. Sa pamamagitan ng 4PH, hindi lamang mga bahay ang naitatayo kundi mga komunidad at bagong pag-asa para sa bawat pamilyang Pilipino. Sa tulong ni Pangulong Bongbong Marcos, ang pangarap ng bawat Pilipino na magkaroon ng sariling tahanan ay nagiging realidad. Sobrang thankful po kasi kumbaga hindi lahat nabigyan. Kami po ay kumbaga biyaya po to sa amin. Napakasaya po na nakatanggap ako ng pabahay po.